Ine-expect pa rin po natin na magkakaroon tayo ng ganito kainit na panahon sa susunod po na 2 linggo, and magkakaroon na rin ng mga frequent thunderstorm occurrences po pagsapit po ng second half of May. Global boiling na kung ilarawan ng United Nations ang nararanasang init hindi lang sa Pilipinas kundi maging sa ibang parte ng mundo. Kahapon lang, pumalo na sa 53 degrees Celsius ang heat index sa Iba, Zambales. Pinakamainit na itong naitala sa bansa ngayong taon. Ngunit maaaring masundan pa ito ng mas mataas na heat index sa mga susunod na araw. Ayon sa Pag-asa, kasama dito ang Metro Manila, Regions 1 to 3 at Cordillera Administrative Region. Sa Naiya, Pasay City, tinatayang aabot sa 43 degrees Celsius ang mararamdamang init ngayong araw habang nasa 44 degrees Celsius naman bukas. Habang sa Science Garden, Quezon City, inaasahang papalo sa 43 degrees Celsius ang heat index. Kabilang din sa nanganganib na makaranas ng dangerous heat index level ang Dagupan City, Pangasinan na tinatayang papalo sa 47 degrees Celsius. Gayon din ang Apari, Cagayan, Tuguegarao City, Lawag City, Iso Echage, Baler at Bacnotan, La Union. Ayon sa Pag-asa, posibleng hanggang sa 2 linggo pa ng Mayo magtitiis sa mga Pilipino sa ganito kainit na panahon. Unsod nito, muling pinaalalahanan ng publiko na iwasan munang lumabas na bahay mula alas 10 sa umaga hanggang alas 4 ng hapon para maiwasan ang panganib na heat stroke at heat exhaustion. Palagian din uminom ng tubig, magdala ng panangga sa sikat ng araw at magsuot ng presko at komportableng damit. Iwasang magbilad sa araw at saka po stay hydrated. Kung init na init ang mga taga Luzon at Metro Manila, nitong Sabado, umulan naman ng yelo sa Carmen, Cotabato. Ayon sa netizen na si Cherryville Ferraren, bigla na lamang umulan ng malakas kahit mainit ang panahon. Makalipas ang ilang minuto, nagsimulang umulan ng yelo sa kanilang lugar at tumagal ito ng mahigit 10 minuto. Sa Cagayan naman, umulan din ng yelo sa Barangay Lanig sa bayan ng Solana nitong Sabado. Ayon kay Ricardo Noble, kasagsagan ng tirik ng araw nang biglang bumuhos ang ulan kasabay ang yelo at hangin. Sa dami ng mga nahuhulog na yelo sa kanilang bubong, halos hindi na magkarinigan sa loob ng kanilang bahay dahil sa ingay na dulot nito. Tinamaan naman ang 2 niyang maliliit na gansa at namatay. Napinsala rin ang kanyang mga pananim at natumba ang mga puno ng saging. Ayon sa Pag-asa, iwasang lumabas na bahay kapag umuulan ng yelo. Possible pa rin po na magkaroon tayo ng mga hail, not necessarily hailstorm, pero yung hail occurrences lamang po at saka yung mga buhawi na maliliit lamang kapag meron tayong mga severe thunderstorm. So madalas po yan pagsapit po ng hapon at saka po saglit lamang po na nangyayari. Samantala, isa sa ilalim muli sa yellow alert ngayong araw ang Luzon Grid. Base sa abiso ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, ipatutupad ito mula alas 2 ng hapon hanggang alas 5 ng hapon at alas 6 hanggang alas 11 ng gabi. Ayon sa NGCP, nasa 14,952 megawatts ang available capacity ng grid at inaasang nasa 13,893 megawatts ang peak demand. Sa Visayas naman, mula alauna kaninang tanghali hanggang alas 4 ng hapon at alas 6 ng gabi hanggang alas 8 ng gabi ang yellow alert. 2,835 megawatts ang available capacity habang ang peak demand forecast ay 2,596 megawatts. Ayon sa NGCP, pinalawig ang yellow alert dahil sa inaasang pagtaas ng demand ng kuryente. Nagkaroon rin ng unplanned outage kanina umaga ang EDC Leyte A Maha Unit 1 na may 160 megawatt capacity. Bumaba rin ang Mindanao Visayas Interconnection mula 115 megawatt sa 61 megawatt. Lelaine Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.